Kung ang kalendaryo ang imong pagbasihan, Disyembre 25 ang giselebrar sa kadaghanan tungod kay ilang gituan mao kini ang pagkataos tong Ginoong Hesukristo. Pero ang Biblia ug ang katekismo sa Romano Katoliko wala nagpamatuod niana. Ang pangutana ni karon, kinsa man na tawo aning Disyembre 25 ug kinsa pod ang nag-celebrate niini? Kung imong tan-awon ang kasaysayan, ang mga pagano nag-celebrate aning December 25 tungod kay si Mitra ang ilang Diyos nga tao niining adlaw. Mao na nga walay lain nag-celebrate ani kundi ang mga pagano. Ang ako pangutana lang ani karon sa mga pari sa Romano Katoliko ug ngano nga nag-celebrate man pud mo anang December 25 nga mismo ang inyong katekismo wala man nagpamatuod niya na. Ang dakong pangutana, nganong nisunod man mo sa celebration sa mga pagano? Mamalihog kog pagtubag niini. Naabutang sa kalendaryo ang Disyembre 25 sa hinungdan nga ang mga secular authorities o ang gobyerno mituo sa kamatuoran nga ato ang Ginoong Jesucristo, ang gituohang Ginoong Dios. Sa simbahang Katolika nataog na himugso sa petsa 25 sa Disyembre. Mabitaw pula ang kalendaryo nga naman tungod kay mo lagi natong giingon nga mituo sila sa kamatuoran nga ang Ginoong Jesucristo natawo Disyembre 25. Naragi diferensya gyud ang mga tao kung di pa motuwa na. Basta magsaulog ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug usa ka sahulugan, nagahok siya sa iyahang gitawag og faith. Unya kina magong faith sa simbahang Katoliko, nakahok usab or nagabase usab dito sa barahan sa pagtuo nga mao ang Biblia ug santa tradisyon. Dili mahitabo nga mag-practice o mag-celebrate ang simbahang Katolika nga wala nakahok ni ining maong duha ka butang. Biblia o tradisyon sa pagtuo. Dili matapreya sa ubang mga sekta nga ni sunod og pagtulunan nga dili pagtulunan sa Ginoo nga ilahang nasunod nga giimbento lang pagtulunan ng tao. For example, kanang pagtulunan ni Luther nga Bible alone, sola scriptura, dili man ang pagtulunan ni Kristo. Dili man ang pagtulunan sa mga apostol. Kana nga teaching gikan ni Luther so therefore man-made. Ang simbahang Katolika nagasubay dito sa gitawag og pagtuong gidawat nila from the apostles mismo nga itudlo ang nakasulat at the same time itudlo pod kadtong ilahang gitawag og tradisyon na kung diin mga buhat, mga butang o mga pagtulunan nga ilahang gitawag og gipasa-pasa from one generation to another generation. And isa dinha ang pagsaulog kanang paghamdom sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo ang petsa 25 sa Disyembre. So mao na. So gipamatud-an ba sa bala ang kasulatan ang kining December 25 pagkahimog sa Ginoong Jesucristo ug sa tradisyon? Yes. Gipamatud-an. And at the same time kining ilahang actually ako man ning gilista ning ilahang tawag ining mga argumento ingon pa nila, ingon pa ning atong amigo nga wa daw ko na nasulat to sa katesismo tarong magbasa god. Gitudlo na sa katesismo na nagsaulog mi og Christmas. Siyempre, understanding na mo, pag ingong ganag Christmas, dili gyud na, wag gyud na mahitabo sa October, wag gyud na mahitabo sa tawag ining April, wag mahitabo sa March, kundi mahitabo na, og nahitabo na sa December 25. Ngano man kay mo man ang one of the greatest feast of or solemnity sa simbahang Katolika. Next, ingon pa niya, sumala daw kuno sa kasaysayan, ang nagsaulog lang daw sa gitawag og Disyembre 25, nag-celebrate ana, mga pagano ra daw, ay mali. Half-truth ang tawag ini nga gitudlo sa atong amigo nga member sa Seventh-day Adventist. Nga naman, tungod kay according sa gitawag og kasaysayan, before gi-declare ni Emperor Aurelian kanang fiesta or celebration concerning sa ilahang Diyos na si Sol Invictus or si Mithras, ang mga Kristiyano kaniadto before gi-declare ni Aurelian na kana nga pagan celebration, nagsaulog na sila sa December 25 pagkatao, pagkahimugso sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung tinuod ning ato ang amigo nga member sa Seventh-day Adventist nagbasa og kasaysayan, dapat kabalo siya nga before 274, before ang declaration sa Great Feast ni Sol Invictus by Emperor Aurelian, before 274, ang mga Kristiyano na ginasaulog na December 25 pagkatao sa tuwang Ginoong Jesucristo. Kana always na kung ginahatag ng mga names, Pope Saint Telesphorus. For example, si Bishop Theophilus, si tawag ining Pope Saint Hippolytus the Martyr. Kana before 274 na, nga naman kay before 274, really great feast sa mga pagano ang feast na Sol Invictus, maliban lang ang Feast of Saturnalia. Ang Feast of Saturnalia, di po mo
tawag ining tandi sa Christmas celebration December 25 nga naman kay ilang ginasaulog ang Feast of Saturnalia every December 17 hangtod sa gitawag og December 22. So di gyud na mo takdo sa December 25. So buti pasabot bisan pag-unsaon nila og pasangil sa simbahang Katoliko nga nagsaulog daw kuno sa piyas mga pagano. Ika na tinuod. Ngano man kay ang ilang mga pasangil ang mupangka lang nila, ang mubuko lang nila ang kasaysayan mismo. And yun na pa, nagkutlo siya og tawag ining kasaysayan. Tinuod ba gyud nga ang mga 70 Adventist nagtuo sa gitawag og kasaysayan? Mutuo lang man imong mga tawhan nagkasaysayan kung atake nila simbahang Katolika, pero abot ganis ka matuonan may tungod simbahang Katolika nga gitukod ni Kristo. Ilahan ang tawag ang isalibay. Buti pasabot nakakommit sila og fallacy of suppressing the facts. Nga naman kay magpili-pili ra man guning mga tawhana kung tawag ining magtudlo ba kung sa ilahang ganahan mura pod ang ilahang gitawag og gitudlo. And lain pa nga point ni pa niya wala day lain nag-celebrate daw ana sa December 25 mga pagano daw kuno mali. Again, according sa kasaysayan, before gi-declare ni Emperor Aurelian ang Feast of Sol Invictus ni adtong 274 ang unang mga Kristiyano. Before 274 naa na nag-celebrate og Christmas. Nya documented na. Mo lagi na magbasa lagi mo og tawag ini nga kasaysayan. Yan na pa siya question ingon pa niya nga daw nag-celebrate man ang mga Katoliko sa December 25 nga wa daw ko gitudlo sa Biblia katisismo. Mali. Gitudlo sa balang kasulatan nga si Kristo nahimong tao. Gitudlo sa katisismo nga ang pagtuo ano nag-celebrate mi sa gitog Christmas kina mi pagtuo nga kanang dogma sa inkarnasyon. And according sa Catechism number 522 or paragraph 522 hangtod sa 533 gihatagan og pahimugdat nga ang simbahang Katolika sa pagsaulog ni ining maong Pasko sa pagkatawo or Christmas mao ni ang sentro usa sa mga sentro sa pagtuo sa simbahang Katoliko mahitungod sa pagtuo nga kung diin natawo ang Dios aning gitawag og kalibutan. Muna kung tinuod mo nga magkutlo-kutlo mong kasaysayan tarungan ninyo kutlo ayon ninyo tawagan ang pili-pilion lang ba kung pili-pilion magud na ninyo ang mahitabo magud-an na inyo harang giilad ang inyohang kaugalingon. And at the same time, dili mudaog ang kamakakan, dili mudaog ang tawag ining sayo, mudaog yun ang kamator. Marami sa pag-unsaon nyo pagpamakak sa social media, mugawas yun na ang gitawag og tinuod. Muna, December 25 na tao si Kristo. Dili na tawag ining fiesta sa mga pagano. Nga naman kay again, mas nauna pagsaulog ang mga Kristiyano sa December 25 pagkataon ni Kristo una pa gideklara ni Aurelian ang pagsaulog sa ilahang great feast ng Sol Invictus mga around 274. So di gyud na mo daog ang gabakakan kung i-compare or kung ibangga nato sa kamatuoran. Ang kamatuoran magpabiling kamatuoran bisan pagkapila mo makak sa mga tao o kapilan ninyo ilaron ang mga tao pinaagi sa inyo mga nindot ng mga pulong o mga malinlangong kaayong mga presentation. So manang bantay-bantay ta mga higalang na igsuon. Kaya ang mga gilad dili lang ba kay magbitbit og tawag ining bitin, dili ang mga gilad karon panahon na magbitbit sa pud og Biblia. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.